8 minuto makalipas ang alas 8. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayang dagat for the first time. Umupo dito sa Damdaming Bayan. Sa ngalan ho ni Mayor Deo Macalma. Ako ho muna ang OIC Mayor dito sa Star City ngayong umaga ho ng Huwebes. 20 na ho sa buwan ng Pebrero 2025. Ako ho si Raymond Dadpa. Siyempre kasama dito si Miss Elaine. Good morning, Elaine. Good morning, Lakay Raymond. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. At Diyos Marhay na aga sa Bicolandia. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Ang parang first time natin magdadanim na kay Raymond. Oo. Wala sila kay Deo pero isang lakay ang pumalit. Ayan. Gandang umaga hot. Meron lang mahalagang naasikaso ang mayor ng Star City. Kaya ngayon umaga tayo munang magkakasama. Kaya paumanhin doon sa mga nag-aabang ng mga espesyal na balita. Ibang mga balita ang ating mga pag-usapan. Pero tuloy yung ating mga balita ngayong umaga ho ng Huwebes. Especially kanina, yung unang bumungad nag-resign bilang secretary ng Presidential Communications Office. Meron siyang FB post si Secretary Cesar Chavez. And ang napabalitang papalit sa kanya ay ang matagal din naman sa industriya ng media na nagtrabaho sa television, si Jay Ruiz. Yun yung mga nagtatanong. Pero may mga nagtatanong na kay Raymond. Alam mo tanong nila? Kung ang tanong natin sa mga aplikante natin dito na bakit ikaw? The DZRH job interview. Ang tanong naman ng iba, bakit si Jay? Yun ang mga ito ay tanong po talaga, totoong katanungan ng ilan sa ating mga kababayan. Bakit daw si Jay? Tanungin natin si outgoing Secretary Cesar Chavez at si Jay mismo. Bakit ikaw? Sabi niya, tumatakbo ba ako? Ayan, pero syempre, may mga, si Jay kasi tubong Sarat, Ilocos Norte. From Sarat, ang tatay niya ay dating mayor diyan sa bayan ho ng Sarat. Siya ay isang Ilocano din pala. Taga saan ba ang mga Marcos, di ba? Kanila doon sila sa Ilocos Norte. So, pero siyempre hindi natin alam kung ano yung mga ibang mga connection maliban doon sa siya ay taga-lalawigan ho ng Ilocos Norte. Tsaka dapat yung credential, for sure yung credentials din naman ni Jay ay tumugma doon sa pangangailangan. Kaya naman siya inilagay dyan. Kaysa naman yung at least ang background niya media. Kaysa at least related sa media yung kanyang trabaho. Kaysa naman ang background mo sa media ilalagay ka sa Department of Agriculture. Di ba? Ang labo nun. Parang ano yata yun mismatch. Job mismatch yun, Lakay Raymond. Yung problema ni Secretary Benny Laguesma ng DOLE. Na merong matinding mismatch sa available pool of talents doon sa available na uri ng trabaho. Kaya nagiging problema din itong usapin sa K-12. Yan, kasama na yan. But anyway, we will know in the next few days siguro kung ano talagang naging unang-una. Siyempre,
may sariling dahilan. I am sure si Secretary Chavez kung bakit siya nag-resign. Nag-resign, yes. And secondly, may dahilan naman yung mga appointing authority kung bakit nga si Jay Ruiz ang kanilang pinili over yung ibang mga possible na ma-appoint dyan sa position na yan bilang Secretary ng Presidential Communications Office. Kaya magandang umaga ho sa mga taga-PCO at saka mga taga Malacanang Press Corps. I'm sure may mga developing stories pa dyan na magaganap within the day. Kasi doon sa resignation letter ni Secretary Chavez hanggang 28 pa siya actually. Hanggang February 28. The last day of February. Pero syempre, pag meron nang na-appoint na kapalit, that would be also your last day. Ganon din naman yun Yan. Yun din naman ang kagandahan sa pag ikaw nasa gobyerno, yung mga ganyan na appointed position, it's either you are always ready to resign or you are always ready to be fired. Dalawa yun you are fired or you resign. Ganun lang yun Kaya minsan yun din ang kaigihan niyan. Kaya kung minsan yung mga na-appoint sa gobyerno, wag naman yung yung minsan nakakaawa yung mga na-appoint sa gobyerno tapos pinalitan. Nagpa-file pa ng case sa korte para daw siya magstay sa may mga... Pero itong kay Dr. Cesar Chavez, irrevocable resignation po ito At Feb 5 pa po niya ito naisumite. So wala pong bawian, wala pong makakapigil dahil ito po ay irrevocable. Ayun. Pero ang tinatanong nila, saan kaya pupunta? Saan kaya pupunta si Dr. Chavez? Malay mo, nandyan lang naman sa Gedli yan Di ba? Sabi ni Yorme, Gedli lang tayo. Anyway, marami pa tayong mga usapin mamaya-maya ho doon sa bakit ikaw portion ng palatuntunan damdaming bayan. May mga kung saan isasalang yung mga senatorial candidates dito ho sa Palatuntunan Damdaming Bayan. Yung bagong taon, Lakas. Lakas pala promo. Ay nasa Barangay 508 F. Cayco Street, dyan sa Sampaloc, Maynila. Ayan. Chairman Pat Santos, baka malapit ka dyan. Lakas-lakasan mo na yung radyo mo at baka ikaw ay madaanan ni Sherwin Alfaro para doon sa promo, Lakas promo. O bagong taon, lakas promo ng DZRH. In the meantime, 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Balik tayo sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Alas 8:20 na ng umaga, Miss Elaine. Unahin natin itong report mula sa Armed Forces of the Philippines dahil yung AFP daw naninindigang manatili silang profesional sa kabila ng harassment ng mga choppers ng China dyan sa West Philippine Sea, lalo na doon sa Panatag Shoal. Si Edniel Parosa sa detalye ng balitang yan. Edniel? Laki Raymond, narindigan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na hindi nito tatapatan ng illegal at coercive ding aksyon ang harassment ng China sa West Philippine Sea. Ito'y kahit pa military chopper na ng People's Liberation Army Navy o PLAN ang lumapit ng ilang metro na lamang sa bilyang eroplano naman ng Pilipinas sa Bao de Masinloc o Panatag Shoal kamakailan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, mananatiling profesional ang AFP. Sa kabila ng insidente kontra sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tiniyak din ni Trinidad na hindi naman umalis ang militar sa area at naratiling nakamonitor sa mga pinakahuling pangyayari. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na nalagay sa alanganin ng mga sakay ng B-4 aircraft dahil sa pagbaliwala ng China sa international law. Una nang iginiit at sinabi ng National Maritime Council na ipoprotesta ng Republika ng Pilipinas itong panibagong insidente. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. Nako, maraming salamat RH 52 Edniel Parosa. Lakay Raymond, bago natin napuntahan ang iba pa nating mga balita at mamaya syempre meron tayong makakasama dito sa programa sa ating Bakit Ikaw, the DZRH job interview. Hindi mawawala ang ating pamimigay ng
cash at grocery sa ating mga kababayan na nakatutok sa DZRH. Kaya naman puntahan natin si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, sino ba yung nahuli mo na nanonood at nakikinig sa atin dyan sa Barangay 408, dyan sa may F. Cayacos, Sampaloc, Manila? Sherwin. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ninong, sino ba ang nakikinig dyan? Mr. L, Lakay, Raymond, ako, tignan mo naman, ito yung mga lumang bahay, hilera ng mga lumang bahay. Sampalok na sampalok yan. Alam mo yung 1970s na vibe ng mga bahay, ganito yung itsura. At ito yung karamihan sa mga makikita mo rito sa FTI ko dahil nandito rin yung isa sa mga matagal ng eskwela, yung National University. Yan, pero dito sa looban nito, ba't may happy birthday? Parang may nag-happy birthday kanina. Sa inyo yun. Baka kay Ma'am Malu yun. Oo nga pala, belated happy birthday kay Ate Malu. Pero tignan mo naman, sa loob, napakaganda. Ang ganda nung, ano ba yan? Ano ba sa to? school na mismo yan? Hindi. Ano to, bahay? Bahay ba yan? Bahay yan? Parang... Bahay, napakahaba namang compound yan. Kasi ito naman, tignan mo, mga luma naman na... Buong bloke yata. Na maintain. Pero ito, parang neo-classic yung style ng bahay. Tignan mo. Ay, oo nga, no? Ang cute ng pintura. Ang may-ari ng bahay. Ito, Tatay, magandang manok. Morning. Good morning po. Tatay Ernesto, kayo po gumawa nito, pagpipintura nitong paler ninyo? Nag-commission ko. Pagawa niyan. Parang... Hindi, 1950s pa yan. Pero parang kulay ng MBC, ng MNC. Kulay ng MNC. Diba, lalo mga paintings ni Boss, ganyan din yung mga kulay ng mga painting ni Boss eh. Lahaba. Pero ang pinakamaganda, tignan mo sa kanyang azotea. May azotea sila. Yung parang veranda. Ang taray naman. Ganda halaman. Ano mga tanin yung yan? Mga recycle na ito. Mga recycle na mga bottle na pinaturahan. Plantito pala si tatay. Oo, ginawang taniman. Plantatay. Ito po yung mga sa loob pa. Ayun nga, no? Sa loob. Sustainable environment ang sinusuportahan nyo. May gulay ba dyan? Hindi. Pero talagang... Walang pechay dyan, Sherwin? Pechay, talong. Pechay. Pechay, wala. Walang pechay. May rubber tree. May pine tree. May mga... Bonsai. Bonsai, may mga orchids, yung mga tanim na halos yan. Talaga. Ayan, tignan mo. Pag namulaklak yan, di napakaganda ho rito sa inyo. Pero sino nahuli mo nakikinig? Kami ng brother ko. Siya gumagawa nung ito. Yan, yung mga recycle. Recycle na bottle na mineral water. Mineral water. Bottle ng mineral water para hindi nga naman matapo na... sayang nagagamit. Nagagamit pa, biruin mo, napaka-sustainable nila. Yung ginagamit nila mga bote ng mineral water, ginawa nila mga taniman ng mga halaman. Napakaganda nga naman tignan mo dahil maaaring pang decor sa bahay. Pero ang pinakamaganda nakatune in kayo sa inyong radyo. Tignan mo yung kanyang radyo, napakaliit. Aba naman, naka-transistor radio pa. Pagkaliit-liit na transistor radio, dito pinakikinggan at tuwing anong oras kayo nakikinig? Mga 5, nag-umpisa ako ng 5 o before 4. Ganon. DZRH. Kangelo, Palmonet, ang umpisa, diba? Bunga na bunga. Alam na alam dahil ang paborito nyo ang Damdaming Bayan at paborito nyo ang DZRH. Ito meron kayong 1,000 pesos. Thank you very much. Pa-vitamins, huwag kalimutan.
At syempre, dahil masipag kayong dalawa ng kapatid mo na gumawa ng mga recycled product na mapapakinabangan pa. Ito, may bago kayong i-recycle. Ang bote ng vitamin. Paano naman patutubuan yan? Ikaw talaga. I-recycle nyo rin. Okay. Pwedeng taniman yan. Hindi, pwedeng i-refill yan. Refill na lang. Siyempre, meron pa kayong isang bag ng grocery na i-recycle din. Thank you. Ako, pagkatapos ng gamitin yung mga balutan ng mga pagkain, yan pwede nyo rin i-recycle yan. Pwede. Pangalan nyo po ulit? Ernesto Miralles. Ernesto Miralles. Kayo po ay ang ng mga artist, ng mga pintor. Ang lolo ko, mga Spanish. Kaya Miralles eh. De, tsaka yung kwan, yung area na yan. Lolo ko lang. Mga lolo ko. So, Sherwin, yung area na yan is mana nila sa mga magulang. Kasi ano yan eh. Luman na talaga eh. Tsaka ang luwag. Na-preserve nila yung itsura na napakaganda pa na makaayos. Ang ganda mo. Hindi nila yung ayos ang bahay. Tsaka yung mga, sige po, pwede po ba kami itur ng pagpasok mo, talaga namang may piano na sasalubong sa'yo at may mga... Wow, ang ganda ng bahay. Walang-wala. Ito mga... May baul pa yatang mahiwaga dyan. Ay, hindi. Mga plaka. Plaka yan. Ay, taray. May turntable pa. Ayun. Ano tawag dyan? Lakay Raymond. Turntable nga. May plaka. Grabe. Tignan mo yung mga plaka nila. Sigurado may Beatles yan. At saka Spando Ballet. Na mga plaka, grabe. Collection po ito. At ito po ang inyong magulang. Ano ba siya si Sherwin, ano ba si Tatay Ernesto dati? Retired ba siya na ano? Ano trabaho niyo po dati? Banker ako sa bangko kung katrabaho. Kaya naman pala eh. Yayamanin pala to, bankero eh. Walang-wala naman pala. Walang-wala. Sa kutis makikita na ang kutis si Tatay talagang banker. At meron silang secret door dahil banker si Tatay. Sige. Okay, Sherwin, baka kung ano mabitbit. Tay, alagaan niyo yung mga dyan ha, baka mamaya Tatay, bilangin mo. pakitingnan yung gamit ha, baka paglabas may mabitbit. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa punta namin sa tahanan ninyo. At hindi na po, kung wala rin naman po kasamang ensimada, okay lang po. Sige. Salamat, Sherwin. Huwag ka magbibitbit ha. Okay lang po, kaya naman po sa 1,000 pesos. Lagi tumutong sa Diesel H, baka kayo nasusunod natin winner sa Diesel H bagong taon, bagong lakas. From Mars number 6, Sir Erwin Batao para Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay na, maraming salamat RHS6, Sherwin Alfaro. Parang old rich tong si Tatay. Iba yung mga koleksyon niya kay Raymond. Bago tayo mag-break, isa pang report. May dalawa daw motorsiklong nagsalpukan dyan sa Grace Park, Caloocan. Ano nangyari, Edwin Duque? Edwin! Kuya Raymond, ito yung resulta ng mabilisan, yung nagmamadali. Kaya itong motorsiklo na galing sa 11th Avenue, pakaliwa ng dito sa may Serrano Street, papuntang EDSA, ay sinalpok nitong isang motorsiklo na patungo naman dito sa may bahagi ng Petron, di sa may kanto ng 11th Avenue. Kaya duguang humandusa itong nagangalang Francis. Ayon kay Kyle Evangelista, isa sa mga nakabanggaan nito na halos dami ring pasa sa katawan, biglang lumiko itong si Francis. Pakaliwa sana rito sa bahagi ng Petron, nang siya paparating naman galing doon sa isang bahagi. Talpukan at yung kanilang mga helmet at mga cellphone ay tumilapon. Mabuti na lamang itong ating piloto, si Kuya Mike, ay nasa area at papalabas at naalalayan at yung cellphone itong mga biktima ay ganitong napulot. 5 minuto matapos tayong tumawag naman kay Dr. James Lau, ang hepe ng rescue team ng Caloocan, ay andito na yung 2 ambulance at tag-isa nitong biktima para dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Yung kanilang mga motorsiklo, yung mga basag na fairing nito na ngayon inalalayan ng mga standard o bystander dito at inilagay muna sa tabi habang nakatakda ng dalhin sa ospital itong 2 biktima.
RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH23, Edwin Duque. Bago tayo mag-break pansamantala, ito muna, merong mensahe ang rekta Lakay Raymond. Dahil nais ni dating senator at independent senatorial candidate Bam Aquino na dagdagan ng budget sa mga senior citizen para mas malaki ang makukuha nilang tulong para sa grocery, gamot at iba pang personal na pangangailangan. Naniniwala si Aquino na kailangan ng senior citizens ng sapat na tulong mula sa gobyerno para may pandagdag sa kanilang mga pensyon at hindi maging pabigat sa kanilang mga mahal sa buhay. Malaki rin ang maitutulong ito sa mga pamilyang may inaalaga ang senior citizen dahil magagamit ang pera sa iba pang mahalagang bagay gaya ng pagkain, kuryente at iba pang bayarin. Ayon kay Aquino, dapat mabigyan ng sapat na atensyon at pagkalinga ang senior citizens bilang pagkilala sa kanilang papel sa ating lipunan. Kapag muling mahalal na senador, balak ni Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at iyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang na ang mga out-of-school youth. Tayo po ay magbabalik sa ating programa at sa ating pagbabalik Lakay Raymond. Makakasama na natin ang ating aplikante ngayong araw. Yes, of course, for the Bakit Ikaw job interview. Dating bayan mo na Party List Representative Teddy Casino. Yan, tanungin natin, bakit ikaw ang susuportahan ng ating mga kababayan habang itong sa palapit na May 2025 election. In the meantime, 8:34 na ng umaga. Daming Bayan. Balik ko tayo sa ating palatuntunan. Daming Bayan. Meron dito. Tika. Ayan, Lakay Raymond. Nandiyan yun. Alright. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Eto na. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sa bahaging ito ng palatuntunang Damdaming Bayan, dito natin nakakapanayam ang mga kumakandidato para sa May 2025 senatorial election. At sa araw na ito, ang ating kasama kilalang kilala, taong lansangan. Literal, Lakay Raymond. Oo, pagdating ko sa Maynila, unang-una kong nakita doon sa kabaan ng Commonwealth Avenue. SONA of 1995. Hindi ko yung makakalimutan. Anyway, mga kaibigan, naging party list. Hindi ko makakalimutan yan. Ibig sabihin na halos magkaidaran naman kami ni magkaidaran kayo. Yung ating aplikante ngayong umaga. No less than the former, dati na yung party list representative ng Bayan Muna. Na former party list representative Teddy Casino. Good morning, Kong, at welcome dito sa DZRH. Good morning, Lakay Raymond, Ma'am Elaine, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang umaga po. Salamat po sa pag-anyaya. Ayun, siguro. Simulan na natin. Kasi maiksi lang ang oras ng interview para sa mga aplikante. Siguro, kung Teddy, simulan natin, bakit nyo naisipan ngayong 2025 na sumabak dito sa senatorial election? Kasi kailangan, dahil sa nakikita natin, gustong palabasin na ang choice ng mamamayan ngayon ay kadiliman at kasamaan. Kaya tingin namin, kailangan bigyan natin ng better choice ang ating mamamayan. Hindi na yung lesser evil, kundi ano yung dapat at karapat-dapat. Kasi sa nakikita natin, ayan na naman, puro mga dynasty na naman, political dynasty na naman, puro mga artista na naman ang namamayagpag sa Senado, puro mga lumang pangalan. Pero ito rin ang mga nagdulot ng maraming problema sa atin, kaya hindi umuunlad ang ating bayan. So baka naman panahon na
may iba naman na piliin tayo para sa Senado. At inaalay po natin ang ating sarili bilang alternative choice ng ating mamamayan. Kung alam naman natin, meron po kayong mga plataforma at gusto pong isulong. Pero ano po ba yung partikular na nagtulak po sa inyo para pasukin ang Senado? Kasi kayo po ay kongresista na dati. So, bakit po senatorial candidate ang inyo pong gustong takbuhan ngayong 2025 election? Pwede naman kayong bumalik as party list representative. Isang problema kasi nakita natin, itong problema talaga ng monopolyo sa kapangyarihan ng mga political dynasties. Nakita ko na yan nung ako'y nasa House. Napansin ko, sa Senate ngayon, talagang masyado na ring talamak. Biro mo, may tatlong, if ever, next Senate, tatlo yung magkakapatid na may magkakapatid na tatlo na posibleng maging senador. May dalawa pa. All in all, 9 ang magkakapatid na malamang maihalal sa Senado. And then, I think, mahigit 5 artista. Tapos yung mga dati na ring senador o yung mga kamag-anak ng mga dating senador, wala nang lugar ang taong bayan sa Senado. Kahit papaano, sa Kongreso, nandiyan naman ang ating mga party list representatives. So well represented na yung naririnig yung boses. Mamamayan sa Kongreso. Bagamat paliit na rin ng paliit ang espasyo para dyan. Pero sa Senado talagang halos wala. Kaya naisip, hindi lang ako, sa Makabayan po, 11 kaming tatakbo. At ito ay kumakatawan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. May kasama tayong manggagawa, may kasama tayong totoong mangingisda, magsasaka, totoong nurse, teacher, para bigyan ng boses ang mga karaniwang Pilipino na matagal nang hindi talaga nabibigyan ng boses at naipagtatanggol sa Senado. So para ako naman, sa mahabang panahon ko bilang aktivista, yan naman ang ating gawain. Kasi ang aktivista, pinaglalaban yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan. Kung naipaglaban natin yan sa lansangan, sa Kongreso, bakit hindi sa Senado? Isa dun sa Kong Teddy, isa sa mga nakikita nila lagi is yung, ito aktivista. Kumbaga, ano yan? Medyo yung experience nyo ngayon during the Marcos administration, di naman singtindi nung Duterte administration na hindi yan, CPP-NPA yan. Di ba? Paano nyo i-delineate yung ganun at saka para makina ang grupo ng Makabayan ay talagang ang issue-based ang ating pinag-uusapan? Ang problema kasi nung panahon ni Duterte, yung aktivista parang binigyan nila ng napakasamang kahulugan. Na kapag aktivista ka, rebelde ka na. Ayun. Kapag aktivista ka, NPA ka na. Mali yun sa mahabang panahon, marami ng mga reformang pang-ekonomiya sa ating bansa at pang-politika ay dahil sa gawain ng mga aktivista. Yung usapin ng pagtaas ng sahod, usapin ng reforma sa lupa, usapin ng pagpapababa ng presyo. Sino ba ang ipinaglalaban ang karapatan ng ating mga mahihirap kundi yung mga aktivista? So hindi dapat masamain yan. Ang problema nga, kulang na kulang ang mga aktivista sa gobyerno Ang nandyan, puro negosyante, puro mga asendero ang nandyan, puro mga politikong corrupt. It's about time na yung mga, sabihin na natin, mga aktivista, yung mga radikal, ang mailagay sa pwesto. Kasi pag aktivista ang tinitingnan namin yung problema ng buong sistema Hindi yung patsi-patsi lang. At ang pinaglalaban natin, pagbabago talaga sa sistema para sa masa. Hindi kayo kumakandidato pabor sa isang grupo, either business or political. Opo. Ang aktivista kasi, ang commitment niya sa yung karamihan ng mamamayan. At dito sa Pilipinas, ito po yung ating mga manggagawa, yung ating mga magsasaka, yung ating mga maralita, yung ating mga katutubo, and then yung mga sektor katulad ng kabataan, ng kababaihan, yung environmental issues, malaking bagay din sa mga pinaglalaban ng aktivista. Of course, yung fight against corruption at saka laban sa mga political dynasties. Maganda yung nababanggit natin yung salitang aktivista, Lakay Raymond. Bilang isang millennial kasi at yung sunod sa akin na henerasyon ay Gen Z. Kapag kasi sinabing aktivista, negatibo po ang dating nun sa kanila. So parang dapat mas
malawak na pangunawa ang kailangan ng younger generation tungkol po dun sa salitang aktivista at maganda po na na-educate natin sila. Pero kung nabanggit nyo po kanila yung salitang reforma, isa po kayo sa alam naman natin na tinutuligsan ninyo, kritiko po kayo pagdating po dito sa intelligence and confidential funds. So kung gusto nyo pong pumasok sa Senado, ano po kaya ang pwede nating magawa para mabantayan na ang pondo ng bayan? Well, pagdating sa confidential funds, dapat yan tanggalin na. Kasi alam ni Raymond yan mulat sa pool, yan talaga ang gatasan ng mga korap na opisyal. Nung una, sa military lang yan. Tandaan mo yung mga pabaon ng mga generals. Confidential funds, lahat ng galing yan. Pero kumalat na yan pati yung mga civilian agencies ngayon. Nilulustay na rin ng confidential funds hanggang local government units. May kanya-kanya na mga confidential and intelligence funds. So talagang wag na dapat. At i-reserve na lang yan doon talaga sa mga ahensya na nagsasagawa ng mga secret intelligence information. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin pahigpitin yung pamantayan. Kasi nga, naaabuso Ang nangyari, nung panahon ni Duterte, yan lumobo ng husto From, I think, less than 500 million naging 4 na bilyon ang budget ng confidential funds ng Pangulo. And unfortunately, hanggang sa ngayon, ipinagpapatuloy ng Marcos administration yan. Mabuti na nga at natanggalan na yung Vice President, pero kulang na kulang pa rin. Marami pang kailangan tanggalin. Parang almost kalahati ng civilian agencies meron ng CIF na dati-rati 10 milyon. Ngayon, daang milyon. Daang milyon sabi namin kaya nung nakita namin itong the last budget cycle, and good enough na napag-usapan ng gusto naman yun. So, kaya lang. Bumukol kasi sobrang laki. Tapos, ginamit lang sa 11 araw. Panahon pa ng Pasko. Talagang mabuti naman at sa susunod na budgets, may kaltas na. Pero tingin ko, marami pang reforms. Of course, yung pork barrel talagang ever since nilalabanan natin yan. Ang tindi rin ng dinagdag ng Kongreso ngayon at saka ng BICAM, 288 billion sa DPWH funds. Mapupunta yan sa projects ng mga congressmen, ng mga senador. At alam natin yung mga projects na yan, yan yung mga may kickback, yan yung mga may komisyon. So dapat kontrolin din talaga yan. Alright. Kung Teddy, babalikan ka namin sa ating pagbabalik. Mabilisang sagot doon sa mga napakaraming mga mainit na usapin ngayong panahon na ito. In the meantime, 8:48 na ng umaga. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Kilalanin ang... Balik tayo sa Bakit Ikaw Job Interview ng DZRH. Eto na, balikan natin si Congressman Teddy Casino. Kung Teddy, isa sa mga mainit na usapin ngayon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at kabilang ang inyong hanay sa mga naghain ng reklamo. Bakit ito kailangan sa ngayon? Ang impeachment ay paraan ng pagpapanagot sa pinakamatataas na opisyal ng ating bansa. Presidente, Vice Presidente, mga miyembro ng Supreme Court, members ng Commission. Kaya dapat gamitin natin yan kapag meron talagang mga maling ginagawa atong matataas na opisyal na ito. At nakita naman natin si Vice President Duterte, particular yung aming complaint na hinihain, kaugnay nung paglustay ng 612.5 million pesos worth of confidential and intelligence funds. So kailangan niyang managot dito at ang paraan dyan ay through impeachment. So yun ang hinain natin at medyo nadismaya nga kami dahil napakabagal ng aksyon ng Kongreso. Pero kahit papaano, bago sila mag-recess, umusad, pinadala sa Senado. Ang problema naman namin ngayon ay Senado. So nadribble na kami sa Kongreso, nadidribble naman kami ngayon sa Senado. Napakahirap talaga magpanagot. Basta mataas na opisyal, ang hirap-hirap panagutin. Pero kapag barangay captain, pagkonsehal,
5,000 piso matatanggal sa trabaho eh. May kulong pa. May kulong pa. Oh. Ito, milyon-milyon na, daang milyon na yung nilustay mo. Parang hirap na hirap yung mga dapat magpanagot sa mga opisyal na ito. May pambayad siya ng abogado eh. Si konsehal. Hindi lang abogado eh. Kasi iba. Ganun talaga pag nasa kapangyarihan ka. No, at lalo na yung ganitong mga political dynasties, yung antas na katulad ng mga Marcos at Duterte, yung mga tinatawag na untouchable. Kaya nga yung impeachment, yan yung isang measure sa Kongreso na 1/3 lang ang kailangan mo. Kasi talagang medyo pinadalian ng constitutional framers. Kasi alam nilang napakahirap kung i-require nila yung majority o 2/3 ng Kongreso ang magpapa-impeach. Pero ngayong na-impeach na si Sara Duterte, ang usapin na lang yung trial sa Senado, hirap na hirap pa rin tayong pilitin itong mga senador na umupo na at simulan yung hearing. Kung alam naman po natin na of course sila kay Raymond alam to na ang stand ni Senate President Cheese Escudero ay hindi na muna didinggin ngayon ang trial kay VP Sara. Pero ano po ba ang sagot ninyo doon po sa sinasabi lalo na po ng mga supporters ng mga Duterte na ito pong hakbang na ginawa ninyo ay politically motivated po against Vice President Sara Duterte? Hindi po. Kasi ang katunayan dyan, meron talagang maling nagawa si Vice President Sara. Mali yung pinaggamitan ng confidential funds. Inilihim niya yung paggamit nito. Nagbigay siya ng mga peke, ng mga bogus na report sa Commission on Audit at sa Kongreso. And then, nung iniimbestigahan ng Kongreso, sinubukan niyang pigilin ito. Kung ano man ang sinasabing political motivation, kung wala namang winaldas na pera si Vice President Duterte, wala namang mangyayaring impeachment. But the fact that nakuha ng mahigit, I think 240 ang pumirma na congressman dyan, halos lahat ng congressman sa Mindanao pumirma din, ibig sabihin ganun kalakas ang kaso. So, in fact, sabi nga ni Vice President Duterte nung isang taon, I welcome the impeachment move. Kasi ito daw yung pagkakataon para sumagot siya. Na siya ay makasagot sa proper forum. Ay ba, kahapon biglang nag-file ng petition sa Korte Suprema para pigilan yung impeachment. Kala ko ba gusto niyo malaman yung katotohanan? Ito, pattern ito kasi mula nung budget hearing ng 2023, talagang ayaw niyang sagutin yung mga tanong sa kanya hanggang sa umabot ng 2024, hanggang impeachment na yung ginawa naming paraan, ayaw pa rin humarap. Pero itong issue, would you agree, Kong Teddy, na dapat maging election issue itong impeachment na ito? Yes, I think it is the biggest electoral issue na pagdating sa senatorial candidates. Kasi sila ang uupo eh. At dapat ngayon pa lang, kahit pa paano, nabasa na nila dapat yung mga complaints, yung mga issue. Total, halos 2 taon ang pinag-uusapan nito. At dapat meron na silang posisyon. Kahit na initial man lang, no? At ipakita nila na talagang pananagutin nila ang Vice President kapag sa pamamagitan ng trial napatunayan. Tingin namin napakalakas naman ng kaso at dapat maging malinaw sa posisyon ng ating mga senatorial candidates. Pero we have to accept and admit na ang impeachment ay political process. Opo. Pero it is a political process, pero nakabata yan sa isang judicial proceeding. Kaya nga trial ang tawag eh. Kasi at public trial yan, kita ng buong mamamayan yan. Kaya pag nahalata din naman taong bayan na moro-moro o biased yung isang senador, makikita mo rin naman yan eh. Kasi televised naman yan. Ilalahat naman sa publiko lahat ng ebidensya. Alright. Elaine? Sa akin naman kay Raymond, wala na akong follow-up question doon kay sa impeachment, pero ang meron po kasi tayo isa sa ating mga viewers, listener, mukhang tahimik daw po ang inyong grupo pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito at ano po ba yung stand ninyo dito sa West Philippine Sea, lalo na po sa mga, alam naman po natin yung mga aggression po dyan na hindi po matigil-tigil, lalo na po nitong ginagawa ng China, and of course nagkaroon pa rin po tayo ng issue tungkol
naman dito sa allegedly mga espiya, mga Chinese spies na nakapasok sa ating bansa? Actually, mga 20 taon na natin pinaglalaban yung West Philippine Sea. Napudpud na po yung ating mga sapatos sa kararally dyan sa consulate ng China. Ilang pagkilos na ginawa natin. Naging bahagi po ako, kami ni Bayan Muna Congressman Nery Colmenares noon. Kami ang nag-file ng petition sa Korte Suprema para ibasura yung joint marine survey na ginawa ng China at ng Pilipinas noong time ni Gloria Arroyo. So kung track record ang pag-uusapan ay malinaw na malinaw, nilalabanan natin ang China sa kanyang ginagawa sa West Philippine Sea. Pero hindi natin sa paglaban natin sa China, hindi ho kami yung didikit naman sa US. Kasi alam natin, ang US may sarili ding interest dyan. At may iba silang away ng China. Kaya para sa amin, hindi dapat maka-China, hindi rin dapat maka-US, dapat maka-Pilipino tayo, makabayan tayo. And yung independent foreign policy, wag natin payagan na gamitin din yung, kung nilalabanan natin ang pagpasok ng China sa West Philippine Sea, wag naman natin payagan ng mga Amerikano na magtayo ng base militar dito sa ating teritoryo, maglalagay sila ng mga missile systems, at pag naggera silang dalawa ng China, tayo ang kawawa. Alright, sa election system dito sa Pilipinas, Kong Teddy, ang lakas ng epekto or na influence, sabi nila, ng mga survey. Doon sa survey na lumalabas one after the other, actually, dati nga, sabi ko, dadalawang kumpanya lang ang naririnig kong nagsosurvey. Ngayon, ang dami na. Ngayon, paano nyo tinitignan itong mga resulta ng mga survey na ito? Especially yung grupo ninyo, speaking of numbers, wala doon sa winning circle. Ako, para sa akin, importante yung surveys dahil kahit papaano natatrack natin ang sentimento ng tao. Ang problema dito, dahil sa surveys at tinitwist yung interpretation sa survey, parang ang eleksyon ngayon lumalabas na sugal. Natataya ka dun sa siguradong panalo. Di ba? Minsan pag botante ka, yung liyamado. Oo, parang sige nga, tataya ako dito kasi siguradong panalo at masaya ka kapag yung kandidatong binoto mo panalo. Pero hindi mo alam talo ka kasi magnanakaw pala yung siguradong panalo. Kung titingnan ho natin, ang mga siguradong panalo ngayon, mga political dynasty, yung mga corrupt na politiko, yung mga artista. Pero ang pagboto, hindi ho sugal yan. Ang pinipili natin dyan, hindi yung siguradong panalo. Pipiliin natin yung tingin natin na kailangan ng ating bansa. Lalo na sa Senado, pipiliin natin yung tingin natin na kakatawan sa atin. Kakatawan sa tunay nating mga pangangailangan at interes. So, sana lang ang ating mga botante, bagamat titingnan nila yung survey, pag-aaralan pa rin nila sino ba yung mga kandidatong kakatawan sa akin. Ipinaglalaban ang pagtaas ng aking sahod. Pinaglalaban yung aking karapatang pantao. Pinaglalaban yung pagpapahusay ng serbisyo. Pinaglalaban yung monopolyo ng kapangyarihan ng mga political dynasty. Naghahangad ng makabuluhang reforma sa politika at ekonomiya. Yun pa rin ang sana maging batayan at hindi yung mga surveys. Hindi husugal ang eleksyon. Bagamat ang apelido ko ay Casino. Pero hindi po ako nagkakasino. Pero ang tagal nyo sa larangan ng activism, tagal nyo ang aktivista. Nagbago na rin ang panahon na dating Ferdinand Marcos, ngayon, anak na. Junior na. Relevant pa rin ba ang mga aktivista sa ngayon? Na kailangan, hindi lang sa Kongreso, kundi pati sa Senado ay dapat magkaroon. Relevant yan. Kasi kung wala yung mga aktivistang lumaban para sa demokrasya, para sa hustisya, siguro hindi napatalsik ang diktadurang Marcos. Baka hanggang ngayon, nasa diktadura pa rin tayo. Kung hindi dahil sa mga aktivista, hindi nasilip nung panahon naman ni Aquino yung pork barrel. At hindi dineclare na unconstitutional yung pork barrel at yung PDAF, yung DAP. Kung hindi dahil sa mga aktivista, yung napakarami mga katiwalian sa gobyerno, hindi yan malalantad at mababatikos.
o yung usapin ng West Philippine Sea, ang mga aktivista ang matagal na nag-sustain ng laban dyan. At marami pang sa antas ng komunidad, pinaglalaban ng mga aktivista yung pagtaas ng sweldo sa isang kumpanya sa pamamagitan ng kanilang mga union. Sa mga sakahan natin, yung pinaglalaban yung mas mataas na presyo para sa ating mga magsasaka. Mga aktivista ang kasamang lumalaban dyan. Kaya para sa akin, ang aktivismo hindi nawawala eh. Ano man ang sistema ng lipunan na nandyan, sino man ang nasa pwesto, importanteng may mga taong naghahangad ng mas makabuluhang mga pagbabago para sa karamihan at hindi lang para sa iilan. Ang lipunan kasi natin ngayon, alam nyo yung kanta ni Bambo noon na Tatsulok. No? Yung nasa tuktok, sila ang lahat, hawak nila kapangyarihan, hawak nila ang kayamanan. Pero ang trabaho ng aktivista, balik na rin yung Tatsulok. Para yung karamihan naman ang mas nakakapamayani sa ating bayan. Ang pagtakbo sa isang national position ay matinding kailangan ng logistics. Paano nyo isusustain ito at ito, papunta pa lang tayo sa exciting part, ika nga. Dahil Pebrero pa lang, March, April, paano isusustain ng Makabayan Black ang inyong kampanya? Kami po ay sumasandig doon sa People's Movement o yung kilusang masa na tinatawag. So, kung papansinin niyo po, ang aming mga kandidato mula sa hanay ng manggagawa, may sa hanay ng magsasaka, sa hanay ng mangingisda, sa hanay ng maralita. Marami pong mga organisasyon ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga sektor. At sila po ang inaasahan nating magdadala ng ating kampanya. At hindi yan mangangailangan ng bilyon-bilyon. Hindi kailangan mamili ng boto. Sa pamamagitan mismo ng mga kasapi ng iba't ibang mga sectoral organizations at yung kanilang mga network, inaasahan ho namin na maipapalaganap ang ating mensahe. Of course, yung social media, isang malaking venue din. Pero hindi namin kayang sumabay sa usapin ng TV advertising o yung mga billboards. Doon ho kami sa baba. Doon ho kami, ang tao mismo ang magdadala sa amin. Lately, galing kayo sa Hong Kong, nakasalamuhan niyo ang ating mga kababayang OFW doon. Ano yung number one sentiment na ipinarating sa inyo? Ang ating mga OFW, yung feeling nila sila ay pinagpeperahan ng gobyerno. Kasi ang daming mga kinokolekta sa kanilang kung ano-anong mga bayarin. Dagdag pa dun sa binabayad nila, dun sa mga ahensya, dun sa mga naglalakad. So, ang panawagan nila, bawasan naman yung kung ano-anong mga bayarin na pinapataw sa kanila. Pero mas higit pa dyan, karamihan talaga ng ating mga OFWs gustong umuwi. At sinasabi nila kung may sapat na trabaho lang sa Pilipinas, na maganda ang kikita lang kami, kahit hindi kapantay, kikita lang kami na kaya naming buhayin ang aming pamilya, may desenteng matitirahan at makakain, uuwi kami. Bukas na bukas din. Pero ang problema nga, dahil ang ating ekonomiya ay lugmok, dahil hindi umuunlad ang ating industriya, pati ang agrikultura ngayon, napipilitan silang mangibang bayan. So, kasama nila kami sa paghahangad na paunlarin ang industriyang Pilipino para lumikha ng trabaho dito mismo sa ating bansa, hindi sa ibang bansa. Alright. Ihabol ko lang kay Raymond. Nabanggit po kasi kung napakinggan ninyo ang hinain ng ating mga overseas Filipino workers at ang inyo pong hanay, ang Makabayan Black, mayroon kayo pong mga kandidato na nagre-representa mula sa sektor ng magsasaka at sa iba-iba pa pong sektor mangingisda. Ano po ang pwedeng magawa ng isang congressman na Teddy Casino kung sakali pong maluklok kayo sa Senado? Pagdating naman po doon sa patuloy na problema natin dito sa mahal na presyo
presyo ng mga bilihin. Unang-una na po dyan ang presyo ng bigas at ang problema rin po natin sa mga agri-products at mula po sa mga magsasaka na nahihirapan po sila na nagiging issue po dahil po sa importasyon. So ang nangyayari po, nalulugi sila dahil po dito sa issue ng importasyon na nag-i-import tayo samantalang mayroon naman tayong sariling produkto na atin. At gayon din po sa sektor ng transportasyon na meron nga po dito sa ang LTAP, ang grupo ng LTAP, ang sinasabi nila wag nang taasan ng pasahe sa jeep bagkos ay gawa ng paraan itong patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil dito naman daw po nababawi yung tatasan yung pasahe tapos babawiin din naman doon sa pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Ang hirap ng tanong mo. Pero kung susuriin natin, itong patakaran ng yung importasyon, no, yung liberalization yan no, na papayagan mo yung pagpasok ng napakamurang subsidized na mga agriculture and other products sa ating bansa. At ang epekto niyan, pansamantala bababa ang presyo, pero mawawasak ang sarili nating produksyon. Kasi hindi makakapag-compete. Kaya wasak ngayon ang sektor ng agrikultura. Hindi na kaya mag-produce kasi maraming mga magsasaka nalulugi dahil nga sa pagpasok hindi lang nung mga liberalized imports kundi yung mga smuggled pa. No? And then kaugnay naman ng presyo, usapin niya ng deregulation kasi dineregulate na natin ang presyo ng kuryente, dineregulate ang presyo ng gasolina. So ang mga may-ari ng mga at pinrivatize pa natin. So ang mga pribado may-ari ng mga malalaking kumpanya ng gasolina, ng kuryente, nakakapagdikta ng kanilang presyo at siyempre palaging gusto nilang kumita ng limpak-limpak. Kaya napakataas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Yung ganyang mga patakaran, no, yung trade liberalization, yung privatization, yung deregulation, ito yung tinatawag na neoliberal economic policies. No, na yan ay dinikta sa atin kapalit ng utang na napakalaking utang na kinuha natin sa International Monetary Fund, sa World Bank, sa iba pang mga bangko. At yan ang kailangang baliktarin natin. No, sa halip na liberalization, kailangan natin proteksyon para sa sarili nating mga magsasaka, para sa sarili nating mga industriya, para ito ay tumibay, lumago, at kaya tayong pakainin at bigyan ng mga produkto ng sarili nating mga producers, hindi yung imported lahat. Kailangan matigil yung privatization. Pinrivatize na natin lahat Ang kulang na lang, hindi natin pinaprivatize, Kongreso at Senado. Pero halos lahat, mga ospital natin, yung sarili nating kumpanya ng langis, pinrivatize na natin. Pati yung mga highway ngayon, pinaprivatize natin, puro toll fees na yan. Kailangan ibalik ang papel ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. At hindi pwedeng puro pribado na lang lahat. Hindi pwedeng tratuhing negosyo lamang ang gobyerno at mga serbisyo ng gobyerno. And thirdly, yung deregulation. Kailangan talaga, lalo na sa mga batayang bilihin, nakabantay ang gobyerno. At kung may magsasamantala, kung merong yung profiteering na tinatawag, dapat mag-step in ang gobyerno para kontrolin ang presyo. So babalik ta rin natin itong mga neoliberal economic policies sa matagal na panahon nakasira sa sarili nating sa domestic economy natin. Well said, Congressman Teddy. At ito sabi sa'yo, mahirap yung tanong niya May man on the street tayo, Lakay Raymond, magtatanong kay Kong. Mayroon po tayong kasamahan sa labas na si Val Gonzales. Val? Val, mayroong magtatanong kay Kong Teddy. Sino yan? Hi, good morning, Congressman Teddy Casino. Sister L at Raymond. Eto, si Kuyang Rickson Ramirez ng Barangay Pinagkaisan, Quezon City. Ano yung tanong po ninyo kay Congressman Teddy Casino? Anong batas po ba may papasan niya para mapababa yung mga bilihin? Kasi araw-araw po ang namamalengke. Oo. So, isang dahilan kung bakit napakamahal ng presyo dito ay napakamahal ng kuryente at napakamahal ng langis. No? At mahal ang kuryente, mahal ang produktong petrolyo dahil isang dahilan ay malaki ang buwis. In fact, yung value-added tax, ang masakit sa value-added tax, habang tumataas ang presyo ng kuryente, habang tumataas ang presyo ng langis, lumalaki din ang kinokolekti kita ng gobyerno.
Kaya ang natutuwa kapag tumataas ang presyo ng langis at ng kuryente, bukod sa mga may-ari ng kumpanya ng langis at kuryente, ay yung gobyerno mismo. Kasi kumikita siya ng windfall mula sa value-added tax. Pero talo yung gaya ni Kuya na... Kasi sino ang magpapasan ng mataas na presyo? Ay di tayo, yung mga ordinary consumer. Kaya ang aming proposal po, tanggalin na natin yung value-added tax sa langis, sa kuryente, sa tubig, at iba pang mga batayang serbisyo. Dati naman wala yan eh. So tanggalin yung 12%. So agad 12% ang mawawala. Malaking bagay yan, no? At tiyak na medyo makakaalwan yung mga biyahero, yung nasa palengke, even yung mga producers, may impact ko kaagad yan. Pangalawa, kaugnay ng mga sa pagkain, yung usapin talaga ng pagpapaunlad ng sarili nating produksyon, lalo na sa bigas. Meron kaming proposal, mahigit 15 years na namin pinopropose, yung Rice Industry Development Act. Na sa esensya, sinasabi natin, buhusan natin ng sapat na pondo ang industriya ng bigas. Ang aming estimate 50 billion a year, siguro mga 5 hanggang 7 taon. Para talagang ma-develop natin yung mga irigasyon, ma-develop natin yung mga farms, teknolohiya, mabigyan natin ng sapat na subsidyo, production subsidies yung ating mga magsasaka. At pag nangyari yan, ang ating mga magsasaka mismo ang magbibigay sa atin ng mura at dekalidad na pagkain. So ito yung ilan sa mga proposals natin. Hindi na bago ito, matagal na natin itinutulak. Hopefully, pag tayo po ay napunta sa Senado, mas magiging malakas ang ating boses para ipatupad ang mga batas na ito. Val? Okay, si Kuya Richon, may dagdag na katanungan po ba kayo? Satisfied na kayo sa sagot ni Congressman? Ay para naman pala, may mga nakahanda ng proposal itong si Congressman na Castillo. Ayan, so... Salamat. Okay Salamat, Val. Thank you. Thank you. Quezon City, back to you, Raymond at Sister El. Alright, salamat, Val. Mula dyan sa Quezon City. Alright, panghuli na lang, Kong. Muli ang inyong Kong Teddy, panawagan, bakit ikaw ang aming susuportahan sa May 2025 senatorial election? Dahil kailangan po ang taong bayan naman ang nasa Senado. Kung ilang dekada na ang namamayagpag sa Senado ay ang mga political dynasties, ang mga politiko na kinatawan ng mga malalaking negosyo, ng mga asendero, ng mga dayuhang interes. It's about time na ang interes naman ng ating mga karaniwang Pilipino ang maipaglaban doon sa Senado. Tayo po sa matagal na panahon na tayo ay aktivista, tayo ay journalist, yan po yung ating pinaglaban. At dadalhin po natin sa Senado ang pakikibaka ng mga manggagawa para sa pagtaas ng sahod at kanilang seguridad sa trabaho, ang pinaglalaban ng mga magsasaka na libreng lupa para sa mga magsasaka at sapat na subsidyo para sa pag-angat ng kanilang kabuhayan, ang pakikibaka ng mga maralita para sa pabahay, ng mga kawani ng pamahalaan para sa mas maayos na sweldo at benepisyo, at pakikibaka ng iba pang mga sektor na nangangailangan ng tulong at kalinga mula mismo sa ating pamahalaan, no? At naging papel ko na po yan ng 9 na taon sa Kongreso noon, at gagawin po natin sa Senado kung papalarin po at pipiliin ang ating mamamayan. Alright. With that, Kong Teddy, salamat sa oras at good luck sa inyong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Thank you, Kong. Maraming salamat din po. Magandang umaga sa lahat. Mga kaibigan, dating party list representative ng Bayan Muna, Teddy Casino, isa sa mga kandidato sa pagkasenador sa May 2025 election. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 midterm elections. Oras 9:16 ng umaga. Ang balitang ito. Balik tayo sa palatuntunang Daming Bayan. Alas 9:22 na ho ng umaga at siyempre, yung palang grupo ng mga mga
kandidato ng administrasyon sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ay papunta ng Dumaguete City ngayong araw na ito. Nandyan sila mamayang hapon sa Dumaguete City. Then bukas ay doon naman sa Bacolod City. So yung dalawang Negros provinces ang kanilang susuyurin ngayong araw na ito. Ayun pala, eto na, may report na pala dito. Ang report mula kay Let Narciso at si Pangulong Bongbong Marcos ay biyaheng Dumaguete City para sa dalawang aktibidad doon. Yan, kasama na yan at si Let Narciso sa detalye ng balitang yan. Let, magandang umaga. Good morning, Raymond. Sister El, ilipad nga mamaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Dumaguete City para silipin ang trabaho para sa Pilipinas ng DOLE at DSWD. Una nang sinabi ng Pangulo na gagawin sa buong bansa ang job fair program ng gobyerno para lahat ay mabigyan ng oportunidad na makahanap ng mapapasukang trabaho. Pagkatapos nito ay muling sasamahan ni Pangulong Marcos ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon. Gaganapin ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Mariano Perdices Coliseum sa Dumaguete. Pero bago ang mga yan, may iba pang schedule ang presidente ngayong umaga sa Malacanang. Pangungunahan niya ang panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP at Foreign Free Commission Training Institutions graduates. Magiging panauhin rin ng Pangulo sa Palasyo si Jana Cernochova, ang Defense Minister ng Czech Republic. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, wanted leader ng bogus IP group na si Dato Adlaw. Arestado naman ng CIDG. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Laki Raymond at Sister El, naaresto na ng Criminal Investigation and Detection Group ngayong umaga itong leader ng hindi rehistradong Federal Tribal Group of the Philippines na wanted din sa panggugulo sa Surigao City noon lamang nakaraang buwan. Sa report na tinanggap ni CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III, nahuli sa Barangay Sabang itong pinuno ng grupong si Jorgeto Corpus Santisas alias Dato Adlaw. Kasamang naabutan ng CIDG sa lokasyon, 9 na bata, 23 pang ibang hinihinalang miyembro ng parehong bogus umanong IT group. Kabilang na ang isa sa mga sinasabing leader na si Lourdes Salinas. Pinero ng sampahan ng reklamong alarm and scandal itong grupo matapos ipadlock ang ilang establishment sa Surigao City dahil sa issue ng ancestral claim. Pero sabi ng NCIP, hindi nakatala sa Indigenous Peoples Organization itong grupong napaulap ding naniningil pala ng salapi sa mga nare-recruit nilang mga miyembro. Hinuli si Dato Adlaw sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kaso paglabag sa usurpation of authority. Ito si Edniel. Edniel. Yes, Laki Raymond. Ano yan? Si Adlaw nagre-recruit? Paano yun? Tapos naniningil? Correct. Hindi nga yun ng IT group silang pakilala pero nagre-recruit yun sila ng mga non-lumad ba kung tawagin. Kumbaga, tapos nang agaw ng lupa at saka business establishment. Ang ganda ng building na pinagkuhanan sa kanya. Saan ba yan? Parang sa CIDG na ito sa Surigao del Norte. Sa CIDG na ito. Akala ko yan yung opisina na kanilang tinake over. Ang lawak niya na. Mukhang kasi ito, Laki Raymond, as we speak, mukhang ongoing yung proseso ng kapulisan sa kanila. Itong si Dato Adlaw parang may pagkano to may ayoko lang magbanggit pa isang senatorial candidate pero parang gano'n na nga. May kulto siya. May kulto. Parang kulto ang datingan according to the complainants. At ang pinagkaiba, hindi siya religious organization kundi IP group. Pero hindi naman nakalista doon sa NCIP. Ayun. Alright, salamat Edniel at pakiparating ang ating pagbati kay ngayon Police Major General Nick Torre ng CIDG. Maraming salamat Raymond, Sister Ed, balik sa inyo. Damdamin Bayan. Si Edniel Parosa mula sa Campo Crame. Ngayon naman ang Department of Energy umaasang mapababa daw ng La Nina ang demand sa kuryente ngayong 2025. Papaano yan? Giselle Ricafort sa detalye ng balita. Giselle?
babalikan natin si Giselle Ricafort. In the meantime, 9:27 na ng umaga. Eto na. Yung binabanggit, Regional Director naman, Ma'am Malu, Regional Director. Baka magalit sa atin. O baka na-demote tita dahil ang ating kakausapin ngayon ay ang Regional Director ng PNP Region 5. Ito yung PRO5. Tinatawag na Kasurog Caps, Lakay Raymond. Yan, si Police Brigade. Itong ipa-follow up natin sa kanya, yung nangyaring pagkamatay ng isang doktora dyan sa Naga City. At ang sinasabi, nahuli na yung suspect na supposedly ay boyfriend pala nung biktima. Si Police Brigadier General Andre Dizon. General Dizon, sir, marhay na aga. Yes, marhay na aga, Sir Raymond at Ma'am Elaine. Isang maulang umaga dito sa Bicol ngayon, sir. Umuulan? Inuulan na naman ang Bicol. Opo, ma'am. Kaya delikado na naman ang Hubilyar, ma'am. Nako, bayan. Doon ako galing, Lakay Raymond. Bayan ng Hubilyar, laging binabaha. Nako po. Kailan pa nag-start, General, yung ulan? Sa bihira naman na uminit dito, sir. Madalas umuulan po dito sa Raymond. Nako po. Alright, General. Ano yung pinakauling impormasyon tungkol doon sa binabanggit namin na case nung pinatay na doktora doon sa Naga City, sir? Sa ngayon po, Sir Raymond, nasa poder ng NBI Naga yung person of interest natin. At inihintay po natin yung kanyang lawyer kasi magsisimula na po tayong kumuha sa kanya ng statement. At yun po ang gagamitin sa anumang kaso na pwedeng niyang kaharapin po, sir. So ano yan, paano bang pagkahuli nito? Joint team ba ng PNP at saka NBI pero talagang nagkasunduan nyo na sa NBI na dalhin? Totoo po yun, Sir Raymond. Joint effort po ito ng PNP at saka NBI. Nagkataon lamang, sir, na sa NBI tumawag yung mga pamilya, yung kamag-anak ng biktima POI at yung NBI po ang nag-exert ng effort na i-locate po siya, sir. At doon nga po, sir, sa may matnog sila nagpangita bago dinala po sa Naga ang person of interest po, sir. Ano ang background ng person of interest, General? Isa po ito, sir, na businessman na may buy and sell na car, tapos may restaurant po sa Magaraw, sa Camarines. So ito po ang background niya. At mag-live-in po sila, sir, ng biktima po, sir. Live-in mag-live-in partner. na pala. Hindi lang yung ordinary boyfriend, girlfriend. So matagal na palang nagsasama yan, General? Opo, sir. Yun ang napag-alaman po natin na Sir Raymond at Ronnie. Jen, ano daw po talaga? Meron na po ba tayong background story kung ano po ang nangyari? At siya po kasi, ito po kasing POI natin, siya po yung huling nakita doon sa CCTV bago po matagpuan ito pong si Dr. Rajin Moneta Romualdez sa loob ng kanyang sasakyan. So, ano po ba ang initial natin na impormasyon na nakuha dito base po sa inyong pag-iimbestiga? Siya ba talaga yung suspect na pumatay dito sa kanyang live-in partner? Totoo po, Ma'am Elaine, siya po yung kahuli-huli ang taong nakasama ng biktima bago po ito natagpo ang patay doon sa loob ng kanyang kotse. Yung oras po, Ma'am, ay alauna ng madaling araw po, Ma'am. Madaling araw. At saka ito, Jen, ano po yung ginamit na baril? Kasi 'di ba may tama ng balan sa ulo ba yung biktima? Opo, ma'am, sa ulo po, ma'am. Galing sa katabi niya sa driver seat yung entry at lumabas sa kabila po, ma'am. Ano si POI gun licensed owner, General? Sir Raymond, chinek po natin sa Firearms and Exclusive Office, wala pong pag-aaring baril yung POI po, sir. Nako po. Pero recovered ba yung firearm na nagamit? Negative, sir. Yung islag lang po, sir, ang na-recover at under ballistic pa po, sir. Initially, natural, hindi niya inaamin. Yun nga po, Sir Raymond at Ma'am Elaine, ang
ang hinuhold lang po natin kasi may mga binitawan na itong salita doon sa ating mga kaibigan sa NBI. Ayaw din lang nilang isabi na hanggat wala yung official na statement na may presence po ng abogado niya po. Ayun. So meron naman. So ang maganda lang doon, General, is cooperative siya sa mga investigators. Totoo po yan, sir. Bagamat natatakot siyang lumabas kasi wala naman tayo ng holding sa kanya dahil lumagpas na yung reglementary period na i-hold siya. Ayaw niya na pong lumabas muna sa poder ng NBI kasi natatakot siyang lumabas po, sir. Sa bagay. Ganon din naman yun eh. Mas mabuting, kumbaga, mas safe siya na nasa kamay ng mga authorities kaysa sa nasa labas. Totoo po yan, sir. Habang ongoing yung kanyang proceeding po sa kaso po, sir. So as we speak, General Dizon, sir, masasabi ba natin na case solved yung pagpatay kay Doktora? Negative po, sir, na makuha natin, sir, or cleared. Kasi pag solved, sir, na-arresto yung suspect at na-i-file yung kaso. Sa crime ay cleared case naman po, sir, ay na-file yung kaso pero at large yung suspect. So parehas po hindi po mapasok sa dalawang category po, sir. Papasok po, sir, sa under investigation po yan, sir. Under investigation. Ano to? Pero yung pag-iimbestiga sa kanya, solo na ho ng NBI ito o may tao din kayo doon na nakikipag-coordinate sa kanila? Opo, sir. Ang lead agency, sir, ay PNP. Ang NBI po ay nag-support po, sir, sa mga dokumento na gagamitin natin kung magpa-file natin po tayo ng kaso sa piskalya po, sir. All right, General Dizon, maraming salamat sa oras at salamat lagi at good luck diyan sa Bicol area, lalo nga sabi nyo maulan ngayon. Opo, thank you, Sir Raymond. Mamilayin, just mabalos po. Just mabalos. Police Brigadier General Andre Dizon ng Police Regional Office 5 na nandyan po sa Bicolandia. 9:34 ng umaga. Daming Bayan. Ang balitang ito ay Balik tayo sa palatuntunang Daming Bayan. Alas 9:40 ng umaga, balikan natin ang ating mga reports. Ang DOE umaasang mapababa daw ng La Nina ang demand sa kuryente ngayong 2025. Si Giselle Ricafort sa detalye ng balitang yan. Giselle? Lakay, umaasa ang Department of Energy na makatutulong ang La Nina phenomenon upang mabawasan ang pagtaas ng demand sa kuryente ngayong taon. Sa 2024 performance report ng DOE, sinabi ni Energy Secretary Rafael Utilla na maaaring magpababa ng konsumo ng kuryente ang La Nina, lalo na sa paggamit ng cooling appliances. Binanggit ng kalihim ang nangyaring pagnipis ng supply ng kuryente noong nakalipas sa taon. Dahil naman yan sa naranasang El Nino na nagresulta naman ng kabi-kabilang yellow at red alert status sa mga grid. Pero dahil anyan sa pagkikipagtulungan ng mga distribution utility na iwasan ang mga rolling brownout at bilang bahagi ng voluntary load shedding, pinaandar din ang mga establishmento ang kanilang mga generation set para mabawasan ang pag-asa ng mga ito sa grid. Gayunpaman, idiniin ng kalihim ang pangangailangan ng patuloy na mamuhunan sa renewable energy projects kagaya ng solar plant dahil mas mabilis itong maitayo kumpara sa ibang power sources. Una nang sinabi ng Energy Department na sapat na ang supply ng kuryente matapos ang tagtuyot at pinag-aaralan na nila kung paano na mas mabilis na makapagsusupply sa harap ng inaasahan na peligro ng malalakas na ulan at pagbaha sa mga transmission at distribution utilities. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH15, Miss Giselle Ricafort. Samantala sa Kamara naman, mga aral sa ERAP at Corona impeachment, magiging gabay daw ng House of Prosecution panel. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister El at Raymond, gagamitin ng House Prosecution Panel ang mga aral mula sa impeachment trials
nina dating Pangulong Joseph Estrada at Chief Justice Renato Corona sa gagawin nilang paghahanda sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang kay San Juan Representative Isabel Maria Zamora, miyembro ng 11-man House Prosecution Panel, ang mga nakaraang impeachment trial ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa suporta ng publiko, legal strategy at mga pamantayan sa ebidensyang makatutulong sa pagpapatibay ng kaso laban sa Vice-Presidente. Sa araw ng era of impeachment, sinabi ni Zamora, mahalagang impluwensya ng publiko kaya importanteng makuha ang suporta ng mamayan. Mahalagaan niya na maging handa sa pagpapakita ng matitibay na ebidensya sa bawat article ng impeachment. Tungkol naman sa pamantayan para sa makonvict si VP Sara, binigyan din ni Zamora kailangan ng matitibay na ebidensya na hindi lamang magbibigay katwiran para mapatalsik siya sa pwesto kundi magre-resulta rin sa kanyang perpetual disqualification sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Sabi ni Zamora, ang impeachment ay hindi lamang isang laban sa larangan ng batas, kundi isang pagsubok sa pananagutan sa demokrasya. Anya, mahalagang paikilahok ng publiko at ang tamang kaalaman ng mamayan sa pagpapatibay ng hustisya. Si Congresswoman Zamora ay lumuhok sa isang forum na organized ng University of the Philippines College of Law tungkol sa napipintong impeachment laban sa Vice-Presidente. Ako si Milka Regunan, para sa DZRH. Yes, Sakay. Yung bang 11 prosecution panel na pinili ng House, walang last termer dyan sa lista? Iniisip ko. para wala. Wala, also wala, at para least, walang, kumbaga, at least, dapat 20th Congress sila. Kung sakasakaling lahat sila ay ma-re-elect, siguradong may term sila at pwedeng tumawid yung listahan from 19th to 20th Congress. Yes, tama ka dyan. So yung 11-man prosecution team, base sa pagkakaalam ko mukhang mga re-electionist ito. Ang sabi nga ni Congressman Rog Gutierrez, isa sa mga prosecution team ay yung kanilang pagpapakita ng kumbaga ay paghahanda sa impeachment trial ay ibig sabihin mukhang naiisang tabi muna yung kanilang pangangampanya. Kasi ang pinag-aaralan ngayon nila ay yung gagawing paghahanda sakaling magdesisyon sa Senate President Chis Escudero na i-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Alright. Salamat, Wilkie. Kailan ba ang schedule ng Senado sa mukhang kailangan nyo mag-usap ayun, ang sabi ni SP as of tinanong ko kay Raymond. As of kahapon doon sa kanyang ipinatawag na news conference sa isang magandang restaurant diyan sa Quezon City ay June 2 pa rin. June 2 pa rin yung June 2 pa rin. June 2 pa rin yung schedule. Walang pagbabago. Walang pagbabago. Wag daw sila i-pressure. Bakit iba kasi pinipressure? Hinaano nyo yung kababayan ko Mangampanya muna sila. Parang ang priority yata yung pangangampanya muna ng mga senador. Ang tanong ko, Raymond, paano kung nakapag-desisyon na ba? Kasi maraming mga legal opinion, yung 12 na uupo. Paano? Halimbawa, tumawid sa 20th Congress. So itutuloy nung 12 na maiwan, manunumpa yung 12 na parating. Sa bagay, kung ma-re-elect yung re-electionist kasi, ilan ba yung re-electionist? 7 yung re-electionist. At kung merong madagdag na iba, 5 lang kailangan. 5 na either magbabalik or bagong mukha, bagong boses, sila yung manunumpa muli as member or as judge doon sa impeachment court. Yun ang aking pagkakaintindi doon sa mga naunang mga paliwanag. So na-interview ko tuloy Sister El sila kay Hindi. Kasi kung dumating naman diyan sa kung matuloy, 'di ba? Yung experience na kasi kahit paano may experience na tayo, 'di ba? Erap. Ako kasi nabuo ko yung corona from the house
hanggang sa napunta ng Senate hanggang sa yung may decision. So, yun yung mga experience na ganun makikita natin. So, merong parang korte din sa inyo kayo ang prosecution, yung kampo naman ni VP Sara, siyempre, yun ang kabilang partido at ang nililitis ay ang samantalang ang court, ang Senado. So, ayan, magtatlong grupo yan. Merong prosecution, merong defense, at merong court. Yan. Oo, parang naiisip na ni Sister El yung timeline. Oo naman. Pero ang pakiusap ko lang kay Raymond, Sister El, ang pag nagsimula ang impeachment trial, makinig ang publiko dahil marami silang matututunan. Tama. Nanonood sila ng live na nasa korte. So, dapat manood sila. Kasi na-cover ko naman yung ERAP impeachment trial. So, abangan natin kung kumbaga ay masisimula na ng Senado sa lalong madaling panahon ang impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Riguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Hoy, kay Raymond, may paalala tayo dun sa mga kababayan natin na mga nagva-violate sa gun ban, ha? Meron po tayong gun ban. Medyo dumadami kasi yata yung mga nahuhuli ng PNP na mga lumalabag sa gun ban. Kapag kayo po ay wala namang permit to carry, wag na lang po kayong magdala ng baril dahil talaga ma-aresto po kayo alam niyan. Alam nila yan, kaya lang yung iba may makukulit. Paalala lang po yan dahil mukhang marami-rami ang nasasampulan kay Raymond. Ang oras po natin 9:48 na ng umaga. Het RH 9:52 ng umaga. Daming Bayan. Punta natin kay Raymond ang ating balitang negosyo sa ating Your Business is Our Business. Ang Eco Hardin nagbukas ng unang global franchise sa Pilipinas. Ano ang detalye niyan? Ibalita mo, Sofia Gans. Sofia. Nagbukas ang Eco Hardin, isang luxury Korean beauty brand at head spa ng kauna-unahang global franchise nito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon kay founder at chairman Park Jun, masaya siyang dalhin ang kanyang brand sa Pilipinas at naniniwalang magugustuhan ng mga Pilipino ang kanyang salon at mga produkto nito. Kilala ang K-beauty brand na ito sa kanilang 15-step at 18-step scalp treatments na itinuturing na gold standard ng Korean scalp care. Nagbukas ang branch ng Eco Hardin sa BGC dahil sa 6 na entrepreneurs na regular na bumibisita ng Seoul, South Korea para sa scalp treatments. Kabilang dito sina Grace Uy, Grace Lam, Mary Jane Uy, Ingrid Tan, Rotina Lim, at Angeline Tan. Naniniwala sila na panahon na para maranasan ng mga Pilipino ang premium na Korean scalp care at nanawagan sa iba pang negosyante na magbukas na rin ng branches sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala nagsarang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58.088 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Sofia! Nagbigay na lamang naman ng 10 araw si DILG Secretary John Vic Remulla sa magpinsang Urdaneta City Mayor Julio Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino para sundin ang 1 taong suspension order ng Malacanang. Sa isang interview, tiniyak ni Secretary Remulla na sa loob ng 10 araw ay mariresolba na ang naturang issue. Nakarating sa DILG na kahit na naisilbi na ang suspension noon pang January 7 bago pa man ang election period noong January 12 ay hindi pa rin umaalis sa pwesto ang magpinsang Paraino. Patuloy ang dalawa sa pagpupimilit sa pagpasok sa kanilang trabaho pati na ang pagpirma sa mga transaksyon sa kanilang mga opisina. Ayon kay Remulla, naipagbigay alam na ng DILG sa mga kaulang ahensya na hindi na maaring pumirma sa mga transaksyon ng pamalang lungsod ng Urdaneta ang magpinsang Paraino. Daming Bayan. Alright, yung sa mga aktibidades na ngayon, siyempre marami ang nakatutok sa politika, pero tingnan ho natin, nakikita mo yung parang
pag titingnan mo yung cycle ng panahon, Pebrero, dapat walang ulan sa Bicol. Alam mo la kay Raymond, actually yung kapatid ko lagi kong kausap madalas, at mukhang antindi na ng ngayon yung global warming at climate change. Ang Bicol laging may ulan. Bibihira lang ngayon ang Bicol na nakakaranas ng init. Kaya pero siguro pero kahit pa paano naman hindi yung ganitong panahon kasi ito dapat mainit pa mainit. At saka yung pagkakabanggit ni General Dizon kanina iba yung kasi iba yung pag summer na uulan lang, okay lang yun. Pero ibig sabihin parang matindi yung... Bihira lang mainitan. Maputla na yung mga taga Bicol. Sana nga yung mga ganyan na makatutulong doon sa... sabagay, may mga sa agricultural production natin. Sana lang makatulong. Kasi nanawa na tayo sa bagyo nung nakarang taon tapos hindi man lang mabigyan ng pagkakataon na medyo... makabawi. At saka before, kaya pala yung Palawan lately, di ba? Na biktima din ng ganyang pagbaha at ngayon binabanggit ni idol na si Peter Singh nung nandito nung nakaraang Sabado na marami palang lugar dyan dahil nga hindi naman talaga nababaha dati. Walang mga drainage system. Kaya talagang binabaha agad. Tapos, yung iba na mga, which is very natural in any, yung nadidevelop na lugar ngayon is yung natural na daanan ng tubig dahil sa development, nakaharangan. Nababara. Nababaran. Kaya, kaya nagkakaproblema tayo. So, yun ho. Siguro paalala din, especially mag-election yung mga local officials, kailangan iplano nyo ang inyong mga yung development plan para sa inyong city. Sana ay para yung kahit pa paano in the farthest na pwedeng mapagplano kasi kung minsan magplano sila. Alam mo la kay Raymond. Yung pang lang, masyadong short term. Pero alam mo la kay Raymond, nabanggit mo yan, bigla kong naalala na marami na tayong sumabak sa Bakit Ikaw job interview natin dito. Wala pa akong naririnig na nagbanggit tungkol sa mga nangyayaring malawakang pagbaha. Ano ba yung mga dapat aksyon gawin ng gobyerno dyan? Meron. Sino? Ang binanggit nila, flood control. Flood control tapos dredging. Yan. Mahirap yun. Iba yun. Ang mahirap sa dredging lang kay Raymond. Hukay lang. Hukay lang. Basta gumanon yung backhoe. Dredge na yun. Mapicturan. Yun yung problema dyan. Ayun kasi kung... Well, dito ko dito admire really when it comes to climate change. Lauren Legarda yan. Yes. Way back. Pagdating ko pa lang sa Manila, way back yan ang sinusulong talaga niya. Walang nakikinig. Dati, ngayon. Ngayon lang medyo, kahit paano, medyo nadagdagan. Yung mga nakikinig at meron ng sumusunod sa mga mungkahi tungkol sa climate change. Alright, so ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ho ng Huwebes 20. Ito na yung historically, noong 1986, itong February 20, ito na yung mga critical days bago mag-People Power Revolution. Napaalala lang sa ating mga kabataan. Sa ngalan ho ni Mayor Deo Macalma sa palatuntunang Damdaming Bayan, ako ho si Raymond Dadpaas. Maraming salamat po, Pilipinas. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. At maraming salamat lakay, Professor Raymond Dadpaas. Bye! 1 minuto bago ho mag-alas 10 ng umaga. Damdaming